Yan, yun, kita ko na, di ba? Inaangin ko si Mama Lobat eh. Alam mo, kaumpisa pa lang malulubat. Yun mga pangat, maraming sandias, di ba? Tama namin si Jolly, at saka si Warm, at saka si Christian. Ayun, pawisan oh. Yeah, let's go. Yung, pinilit. Buksan ang aircon, ang init na buksan mo ngayon, Warm. Hindi ako makahinga. Ayan, oh. Maluwag Ay, naman nasa vlog sa'yo, namin, kuya. Ano yan? Ay, May vlog din pala, may vlog din pala doon sa likod. Rosalie, parang mali. So yun mga pangat, bago tayo malis, siyempre let's spray muna dahil kailangan yun. Para makarating tayo ng safe sa paroronan. Tama ba, Bin? 100% ka. Oo, ikaw na mag-pray. Alibasin mo muna. Pray to be led by Chef. So please. Can I pray? Yeah, please. Okay. Heavenly Father, thank you, my Lord. As we enter this journey, I thank you that your presence, your grace, and your love, Father, is going to continue with us today, and let us enjoy this one day. Amen! Yun, okay. Buksan mo na yung bagmaro sa likod. Hindi na. Parang... Seatbelt. Ano mo yung ano? Ha? Hindi, okay lang. Ayun, nagalaw ko pa ako. Ano, Alvin? Nagpanik Okay naman ako. Yes! Thank you, Lord. Usog ka dito, Kuya Robert. Kuya, usog. Di ba? Okay na. Let's go. Okay na, let's go na mga pangat. Let's go! Let's go! Para ako lang masaya. Ako lang masaya! Because they are reserving their energy. Okay. Kasi nga mga pangat, mahaba-habang oras to. Magmula ngayon hanggang bukas ng umaga alas 11. Kaya medyo mahaba-haba. So yung mga pangat, syempre, hanggang umaga tanghali hapon, gubin muna sa inyo dyan. Syempre, kung oras nyo ito pamanood, yan, di ba, Ben? Ayan, tama yan. Parang luntay ah. Ha? Ano? Parang luntay. Wala pang energy to. Kita dyan, ayusin mo! Tama naman yan. Tama ka, kulang sa energy ko. Kasi sinabi nyo English eh. You're scared with English. Don't scared English, bye! O, game. Yung mga pangat, syempre, habang bumabiyahe kami, para hindi naman boring yung biyahe namin, kasagot kami ng mga ilang katanungan mula sa ating mga pangat dyan na tungkol sa mga kung ano mga bagay-bagay, buhay-buhay o sitwasyon, mga pangat yan. Walang tanong. Warchan TV, pasok! Shout out Julie Artwork 3079 one day ago. Question. Hello sir, new subscriber here. Ask ko po sana, may kakilala akong nag-Dubai tapos nag-run away sa first employer niya. After 5 years na-deport siya. Tanong ko, may chance pa ba na makabalik siya dyan? English version, please. Honestly, it is a case-to-case basis. O kung nag-file ng case yung employer niya, possible hindi siya makabalik. Pero case-to-case basis kasi dalawa yon, mayroong labor ban at mayroong immigration ban. So kailangan ipa-check niya any of her friends na nandito kung ano yung case niya. Kung naka-block na ba siya, blacklisted na siya, kung anong pinatong sa kanyang case ng employer niya. And of course, mahirapan siya makabalik dahil nag-OFW siya unless kung may relative siya. Kung wala man siyang case, yun. So, yun yung sagot mga pangat. At syempre, baka may karagdagan pa kayo dyan? Nasagot na po lahat. Ikaw, Rosalie. Baka mayroon ka pang dagdag. Sure ba siya na deportation? Baka naman na repatriate lang kasi di ba nag-run away siya? Paano ba yun? Nag-run away siya at pumunta sa Philippine Embassy or nag-run away siya, nag-disappear, may case siya or ganon? Ayun. Kung may case siya, yun ang kailangan niyang i-check. Okay. So yung mga pat, maliwanag, no? Ano, Bin, ano bang masasabi mo doon, Bin? Sundin na lang yung mga sinabi. Nasabi na lahat, so sa kanya sundin na yung sinasabi. Ang alam ko lang, Sige. pag run away, Mm. hindi ka nagpaalam ng proper sa kumpanya, bigla ka nang umalis. Mm. Kasi may kasama na akong ganyan, Sige. pero nakakuha na ibang trabaho sa ibang company. Run away siya, pero ang ano doon, kung wala ka pang visa, pwede pa yan. Pero kung may visa ka na sa company na nag-run away ka, yun ang may problema ka dyan, no? Okay. Mga pat, yung sagot nila ako, medyo, ayun din siguro. Kasi hindi na siya sure. So ikaw. Depende kung papabayaran siya, ganun na lang. Depende kung papababayad ba. Diba, babayaran na lang. Pwede ka naman mag-runaway, pero babayaran mo lang yung the rest, mga ganun. Kasi yung ibang runaway, di ba? Pwede kakasuhan. Kaya nga depende talaga. Okay. Depende pa rin kung May sagot ka? O dito. hindi kasi meron kasi ako. Halika dito, may experience ka pala. Meron kasing yung
Yung trabahador ng amo ko, nag-run away dun sa ibang company. Ano yung sikat na cafeteria? Pinapagawa lang sa kanya, pinagbabayad siya. So, Ng fine siguro. oo. Ang ginawa ng amo ko, binayaran yung fines niya, yung sinampang kaso sa kanya. Kaso nga lang, nagka-problema naman sa visa niya kasi meron na siyang record. Where is the Philippines? Okay. So yun. So yung mga pangat, sana nasagot namin yung mga katanungan na yun, yung tungkol sa run away, no? At kung makakabalik pa after 5 years. Yung sabi niya, case to case basis. Ito, meron pa. Ay, ikaw na magbasa. Shoutout po kay Mila Carino. Hello po, new subscriber po. Pwede pong hingi idea about a cross country for sana next year vlog niyo po. Kasi hindi comment na kung saan bansa ba siya. Halimbawa nasa Dubai siya, pupunta siya ng Saudi or ano, mas mabilis lang yung cross country. Kung may visa ka na sa ibang bansa, madali ka na lang magko-cross country. Like pupunta ka ng Japan para manggaling ka sa Dubai. So pwedeng ganun. Ikaw mo na kuya. Ako muna. Pag sinabing cross country, meaning galing ka ng ibang bansa, hindi ka galing ng Pilipinas. So pag mag-cross country ka dito sa Dubai, kung galing ka ng Saudi, ganyan, madali lang mga pangat, no? Kasi, ano ba, madali ba? Yes. Madali lang, oo, Madali lang kasi yung mga airport ng nasa GCC or other countries, hindi naman ganun ka-stricto, same sa Pilipinas. So, ang laki ng advantage kung sa ibang bansa ka manggagaling kaysa sa sarili nating bansa. Actually, sa Pilipinas kasi mga pangat, ganito kasi yan, matagal ko na sinasabi yan. Pag galing ka ng Pilipinas, ang mangyayari kasi mga pangat, siyempre, concern sa atin yung ating government. Hinihigpitan ka kasi nga, kung ano mang miyasa rito, sagutin ng ating government. Ano sila, kung ba concern sila sa atin, no? Dahil nga mga pangat, kapag halimbawa napahama ka sa bansang kung nasaan ka, tatakbo ka sa gobyerno natin. Unlike mga pangat, pag mga galing ka ng Saudi o whatever sa bansa dito sa labas ng Pilipinas, wala silang pakialam. Kasi hindi ka nila tao. Kumbaga hindi ka nila citizen, hindi ka nila lokal. Kaya they don't care sila kung saan ka mapunta. Pero yun lang naman. Kaya lang mga pangat, ang problema mga pangat sa gobyerno natin, sumusobra sila sa higpit. Kumbaga, minsan hindi na valid yung reason para i-upload yung isang tao. Yun, ikaw Rosalie. Especially sa GCC, kailangan may exit permit ka sa employer mo, clearance na pwede ka nang mag-exit ng country nila. Kasi sa GCC, pag may pending record ka or pending case ka sa any of the Gulf country, pag pumunta ka ng Dubai, ano yun, connected yun. Interconnected kasi yung rules ba ng Gulf countries. So mahihirapan ka. Madali lang siya pagka clear ka sa employer mo, may exit permit ka, yun lang. Dahil lang sinabi mo, pag Pilipinas talaga manggagaling. Pero I think yung question niya, pag cross country naman yung nire-refer niya kung outside na ng Pilipinas. So, pag outside ng Pilipinas na, like example sa Asian country, galing ka ng Hong Kong, Singapore, or whatsoever na Asian country, madali lang. Secure ka lang ng entry permit mo, like visa, visit visa, ganyan, makaka-entry ka lang sa Dubai. Hindi naman siya stricto. Basta yung record mo, malinis, wala kang any cases sa kung saan ka mang bansa galing. Ako may isang kaibigan nag-cross country siya, galing siya sa Saudi Arabia. Bumili lang siya ng tourist visa dito sa UAE. Nag-cross country siya, pero ang binili niyang visa dito, ang in-apply niya visit visa, tourist visa. Tapos nag-apply siya ng trabaho, tapos nagpa-visa siya. Ganun lang. Okay lang. Oo, madali lang naman. O baka may exit permit siya sa employer niya. Kasi yung ganyan yung mga kilala ko sa Saudi, dapat talaga, di ba kada labas may exit permit ka, hindi kagaya sa atin na paglabas mo. Ang alam ko kasi tapos na yung visa niya dun sa Saudi Arabia, tapos kaya nag-cross country siya dito kasi gusto niya naman mag-experience naman ng ibang country. Kaya nag-tourist siya dito. Tapos yun, nag-apply siya ng trabaho, tapos nabisahan siya. May tanong pa. Step by step, paano raw mag-process ng cross country? Step by step. Alam mo ba yun? From Philippines, First of all, book your round trip ticket, hotel booking, and your tour itinerary, okay? After that one, when you're in the other country, pag nakalusat na kayo ng Philippine Immigration, that's the time na magbubook kayo ng Dubai visa nyo at ng ticket nyo pa Dubai. Hotel booking, round trip ticket, na Manila to, kunyari, Manila to Singapore to Manila, tapos tour itinerary. Okay. Para ma-prove nyo sa immigration na talagang pure tourist lang kayo. Okay. Pagdating nyo, dun sa bansang yun, saka lang kayo magpa-process ng Dubai visa nyo. Okay. Okay. At pag na-approve na, book nyo na yung ticket nyo going here. As per advice ko lang po, huwag kayo magbubook ng ticket bound to Dubai kung hindi pa approve yung visa nyo. Kasi may instances na nadidelay si approval. Okay. Especially pag may Ramadan, holiday, Saturday, Sunday, may delay na nangyayari. So kailangan, book your ticket once your visa got approved.
habang nasa ibang bansa kayo. Doon nyo antayin. Ganun siya. For booking, Yan, sige, contact sige. Rojan TV. Di, saan ba? Wala ba? Rojan TV. Wala. I advise, huwag kayong magbubook ng tourism company using cross-country. Mas good siya kung ibubook nyo ng personal. For example, pag nakita na immigration, nagbook ka sa Dubai, Mhm. ng mga tourism company, makikita na sa resibo. O, ba't nagbook ka sa Dubai, pupunta ka Singapore? Ah, ganun ba yun? Di ba? Ah, So, okay, okay, okay. immigration. Dapat mag-book kayo personally. Punta sa website ng airlines like Cebu Pacific, Air Asia, mga ganun. Book directly, round trip ticket. Book hotel through Agoda. Ayan, binibigyan ko na kayo ng technique. Gawa lang kayo ng tour itinerary nyo and that's it. Kasi doon makikita yung kung kanino kayo nagbayad. Hanapin kasi ni immigration yung receipt. Kaya maniniwala sa travel agency. Nag-ano ka ng travel agency, na-forfeit yung pambili ko ng ticket, di na ibalik. Uy, grabe ka naman, di naman lahat. Hindi naman lahat. Samahan na ba? So yun mga pa, nagkaroon kayo ng idea, no? Sana nasagot naman yung mga katanong ko paano step by step at kung ano pang mga bagay na para pagdating sa mga cross country. Yun, di ba? Next question tayo, next question. Shoutout mo na. Ang tanong ni Miss Raquela, hello po, may age limit po ba pag sa sales po mag-a-apply? Regarding sa question mo po, dito kasi sa UAE, nakadepende siya sa employer or sa company na pinag-a-applyan mo. May mga company na naglalagay ng age restriction or age limit. Meron din namang, hindi naman necessary, especially pagka nandito ka na sa UAE at experience ka na, yun yung mas priority nila. Pero yung mga ibang companies, madalas ko na i-encounter sa mga retail, sa mga shops, sa mga malls, ganyan. Mostly ang kinukuha talaga nila yung may age limit, mga around 20s, early 20s, ganyan. Pero sa mga ibang sales naman na real estate, ganyan, nasa experience yan ang basihan naman dyan. Ako nasa sales ako eh. Tulad sa pool na nandito ako sa UAE, sales na talaga ako. Hindi naman siya naging basis. Age ko is, siyempre hindi ko sasabihin, secret yun. Pero sa totoo lang dito sa UAE, wala namang age limit eh. Oo. Wala, Bakit parang galit ka? basta may experience ka, yun yung mahalaga sa kanila, 2 years experience. Kaya nga, ang hirap pag-apply, pag baguhan ka lang. Pagbaguhan, no? Mahirap pag-apply, pag baguhan ka lang, kailangan may experience ka talaga na nagtrabaho ka dito. Nung naging Madalas bago na. ako dito, minimum experience na kailangan nila is 2 years. Hindi naman big deal ang age sa UAE. Ano nga dito, mga mas bata pa sa akin, 19. Nakapagtrabaho na dito. Yung mga 50. Hanggang 40. Oo, hanggang 40. So, kasi ngayon, nag-a-apply na. Nag-resign eh. Okay na. Kasi nakikita ko hanggang 40 yung mga kailangan nila. Okay. Hanggang tanda. Depende talaga sa age limit, sabi nga nila. Eh kung let's say 60 years old na siya, eh kung magaling siya magbenta, million yung mga close deal niya. So, age is nothing. Wala silang pakialam. Eh kung magaling ka talaga, kung meron kang salesmanship. Ganon. Ibig sabihin talagang experience Oo. pa rin ang mangibabaw. Hindi katulad sa Pilipinas, 60, not allowed to work. Dito, kung 62, 65, Kung magbibigay ka ng limpak na salapi sa company, pasok ka pa rin. Oo. Ibig sabihin, yung skill mo pa rin talaga pinag-uusapan. Doon sa Pilipinas Kumbaga, kasi, saan sila kikita Oo. kikita sa'yo. Pero kung bata ka, wala naman silang kikitain sa'yo, kalas. di ba? Yun. Kumbaga, yun ang difference ng Pilipinas at saka UAE. Okay. Ito, nasa retail to. Kasi lahat naman ng napasukan ko, walang age limit eh. As long as nadadala mo yung interview sa'yo, nasagot mo ng maayos. Hindi naman tinatanong kung anong experience mo dito. Or ako kasi nag-start ako, experience ko lang sa Maynila lang ako nagtrabaho eh. Nag-try ako mag-apply, pero yung interview lang talaga, once na napasok mo yung interview, yun yung makakapasok ka na ng trabaho. Walang age limit sa company napasukan ko, pero sa ibang company meron. Kaya yun, good luck po sa inyo kung kayo po yung maghahanap ng trabaho. Ay, Gobi, nasa sales ka ba? Kitchen ka eh. Wala, hindi ko masasagot yun. Nasa kitchen. So, next question tayo. Next question. Shoutout sa'yo, TJ, Tana, 6120. Hello, ask ko lang, ano po bang mga requirements na dapat ipa-apostil? O, yan. Connected ba siya sa pag-apply niya sa trabaho? O marriage, sa contract, or pag-bibisa ba, pag-sponsor ba ng family niya dito?
Pero I assume na siguro sa hanap to ng work, kaya tinatanong niya yung requirements for apostille. Normally, ang hinahanap ngayon, especially kung yung work na ina-applyan mo ay skilled or kailangan ng degree, kailangan naka-apostille yung transcript of record mo. Pero may mga ibang company naman kasi na hindi required ang apostille na documents like yung transcript of record nga or college diploma. Work related, ang kailangan lang sa yung transcript of record at diploma, college diploma. Yun lang. Ayun lang. Oo, kung apostille nga sa pagbivis at sponsor ng family mo dito ay masasagot yan ni Worm kasi sila yung may family nandito na sponsoran. So mga pag work related, transcript of record tsaka diploma lang. Pero pag ikakasal ka at mag-aasawa ka, ano yun, Barb? Ano yung mga apostille documents for your wedding? First of all, you need to book your appointment para sa DFA sa Pilipinas. Any branches sa Pilipinas, just search na lang DFA online appointment. Makita nyo na yon, makakuha kayo ng appointment doon, and then makita nyo yung list of requirements na kailangan. Tapos pagka after nyo doon, pwede nyo siyang idalin sa DHL sa Pilipinas para magkaroon ng UAE stamp from UAE Embassy. Pagdating nyo naman dito, dadalhin nyo naman siya sa MOFA, dyan sa may Burjuman, para sa isa pang stamp. So, 3 stamp yon. DFA, UAE Embassy sa Pilipinas, at MOFA dito. Mga Senomar, mga birth certificate, marriage certificate, mga ganun. Diploma, TOR, ganun din. Pag sa basta marriage, 3. pag Lahat mag-marriage. yan. So yun pala. Yun mga pangat, sana sagot namin kung ano yung ipapapostil nyo. Senomar. Parang galit ka lagi, Mila. Ang liwanag eh. So yun mga pangat, next question tayo. Shout out at NotKate142. Ben, lusog ka naman. Kuya, ask ko po sana if legit talaga yung process na 3 months entry work visa lang muna process ng agency sa Pinas. Then once nasa Dubai na daw po, saka mag-medical ulit, process visa for long term and ng Dubai ID. Honestly, hindi po siya 3 months pag employment visa. It is only 2 months lang po siya. Pagdating mo ng Dubai, dapat within 2 months, yung employer na kumuha sa'yo, mabibigyan ka na ng residence visa, which is 2 years na yon. 2 months lang siya, working visa. Pagdating mo ng Dubai, may medical ka for residence visa na 2 years. At saka Emirates ID, yun na yun. Tapos yun yung pwede kang magtrabaho. Legal ka na, no? Oh, even though you have working visa, legal naman yun. Okay. Kung nag-manpower agency ka sa Pilipinas, legit yung sinasabi nilang 2 months working days. Sabi niya 3 months lang. 3 months. Akin kasi ako galing ako ng agency sa Pilipinas Pero 2 months lang yung nakalagay doon. May validity yung employment visa na nakalagay doon. Dapat maka-enter ka na within 2 months. Tapos pagdating mo dito, syempre normally pagka na-release yung visa, nakakalipat ka naman na basta tapos mo na yung mga pitos sa Pilipinas, ganyan. So pagdating mo dito, dapat maximum 2 months, ma-transfer na siya to residence visa ka. Before that, medical, ganyan, tapos residence visa. Tapos magkakaroon ka na ng Emirates ID. Yun. O yun mga pangat, sana nasagot namin. Next question! Idol, shout out sa sarili ko dito. Ako sa DIP 1. Tanong lang kung pwede ba lumipat ng company after probation, 6 month probation. Ang tanong mong to, kahit nga 1 day ka lang sa company mo, kung gusto mong lumipat, pwede ka na lumipat eh. You have all the freedom para lumipat. Kahit Paano yung legality ba ng UAE? Ganun ba? Oo. Sa Legal- ngayon yung rules ng UAE, ganun Yung ba? rules ng UAE, legal yun. Kahit nga 1 month ka lang sa company mo, wala ka pa sa probation. Ibig sabihin, magno-notice period ka sa company mo ng 14 days. 6 months. Below 6 months na probation period, anytime pwede kang lumipat. Siyempre, magno-notify ka sa employer mo na gusto mong lumipat ng company. Ngayon, bibigyan ka nila ng notice period ng 14 days. Kailangan i-serve mo yon. Tapos, yung sa legality, wala kang babayaran na in-expenses against your company. Kung sino man yung employer mo na susunod or lilipatan mo, sila yung magko-compensate sa dati mong employer. Yun yung nakasaad sa batas sa UAE law. Basta maayos yung pag-alis mo sa employer mo, current employer mo, maayos yung pag-alis mo doon. Anytime, kahit nasa probation period ka, pwede kang lumipat. So ayun mga pangat, yung kasagutan sa mga tanong natin. Sana marami kayong natutunan at nagkaroon kayo ng idea mga pangat sa mga sagot ng ating mga team paangat. Ano sabi ulit? Walang question para sa akin. Ba't Corbett daw yung sinabi mo? Hindi naman Corbett yun. Yung tanong. Hindi ko naman alam yung sasakyan na yun. McLaren boy, McLaren 7. McLaren. McLaren. Oo.
720S Ah. Spider, yung pala yung sinakyan namin, okay. di ba? Tanong, shout out. Ah. Madadala ko po ba yung asawa at anak ko sa Dubai? Parang bagay sa yung tanong, ah. Oo. Ha? Sakto yung tanong mo sa akin. Sige. Ayun pala, para sa iyo pala yun. Ay, ah? Para sa kanya yung tanong. Sagutin mo. Madadala mo yan kung may pera ka, sabi ko sa'yo. Bakit pera? Eh, yun naman talaga importante eh. Paano madadala yun? Hindi, paano mo nga yung proseso? Basta madadala mo siya. Huwag mong proseso muna. Hindi pa nga ano, kung may pera, wala eh. Tama nga naman, ikaw naman. Ayun na. Maraming paraan, basta may pambayad ka. Yung wala, Hindi ka na financial. makapunta rito, wala kang pambayad ng ticket. O, di ba? Bet, shout out sa'yo. Oo nga, gusto ko rin papunta eh. Problema nga yung pera eh. Tawa ka lang tawa. Sino siya shout out dito? Ang binabaya. Mapagmahal, 001. Parang ginawa ata yung tanong Parang wala ata sa listahan yung tanong Sabot. Sabotan siya. Sabotan siya pala. Ba't wala ka boy-boy ngayon? Tinanong ba naman yung ano eh? Di ba? Tinanong ba naman kung pwede bang dalhin yung asawa at anak? Parang napapanahon. Hindi na talaga kailangan eh. Hindi napapanahon eh. Ano? Nananadya. Pero talaga daw yung kailangan eh. Tayo nyo makuha ko yung password. Yan! Yan! Pag nakuha ko yung password, At magkano dapat mong gasusin para makuha yung password? 10. Wait lang, paano siya mag-enter ng passcode? Umindot ka lang. Ngayon lang. Everyday bago. Yo, mga pangat, maraming salamat sa comment. At syempre, sana huwag kayong magkasawa sa Team Paangat. Huwag niyo pong paniniwalaan Ano? serbisyong totoo lamang. Ano? Yung mga sagot namin, opinion base sa impormasyong nalaman namin or na-experience namin. Kung gusto nyo ng professional advice, pwede kayong mag-seek sa mga travel agencies. Pero kung nagtitiwala naman kayo sa mga sagot namin, thank you so May much. dagat na. Sa mga pangat, syempre, ganito lang itong vlog na itong mga pangat. Syempre, sana nabigyan Magtanong pa kayo. Sana bigyan sana namin kayo ng impormasyon kahit pa paano, mga idea, think positive lang, good vibes. See you in the next one mga pangat. At syempre, to God be the glory. God bless you all mga pangat. At syempre, huwag kayong magkasawa sa Team Paangat. At syempre, Rogen TV signing out. Pero mga pangat, hindi pa ito tapos dahil yung pupuntahan kami. Ito nga ba yung susunod na vlog, yung pupuntahan namin. So yun, maraming salamat. Let's go. Walang kabuhay-buhay. Yo mga pangat, we are here in this nation. Woo! Nilalait mo ko, sa'yo naman ako nang galing.